Muli akong nagising na nandito na naman ako sa hospital. Nakakalungkot nga lang isipin dahil feeling ko nagiging suki na ako ng hospital eh. Pero ganoon talaga. Wala eh, may sakit ako at mabuti na lang talaga at ang alam nitong si Jake ay simpleng lagnat lang. Yes, kinabahan ako kanina pagising ko ha. Nasa tabi ko na si Jake at kitang-kita ko ang matinding pag-aalala sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Ang akala ko talaga ay alam na nito ang tungkol sa sakit kong cancer pero mukhang hindi naman pala. Mukhang wala itong nalalaman kaya kaagad akong nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, ramdam ko na ang matinding panghihina. Feeling ko nga, habang tumatagal, para na akong naupos na kandila eh. Kaya lang, wala talaga akong balak na ipaalam dito kay Jake ang lahat-lahat. Ayaw kong mag-alala ito at the same time, ayaw kong saktan ito. Mahal, kumain ka na muna. Umorder ako kanina ng porridge sa labas. Sabi ni Dosi, ito daw muna ang kainin mo para maiwasan ang pagsakit ng tiyan mo. Muli akong nagising sa malalim ng pag-iisip nang muling nagsalita si Jake. Mula sa maliit na lamisita may kinuha itong isang bowl na naglalaman ng pagkain. Okay sige, kakain ako, Jake, nakangiti kong sagot dito. Pinilit ko ding pasiglahin ang boses ko kahit na ang totoo, parang gusto ko na munang sumuko. Gusto ko din na ipikit muna ang mga mata ko at matulog na muna. Wala naman akong ginagawa pero feeling ko pagod na pagod ako eh. Si Jake na din mismo ang nag-adjust ng higaan ko at ito na din ang nagsubo sa akin. Sa isang iglap lang, bigla yata itong naging mabait na asawa. Na para bang hindi man lang dumaan sa tampuhan ang pagsasama naming dalawa. Jake, pagkatapos nito, pwede mo na akong iwan dito sa hospital. Ayos na ako dito. Kaya ko na ang sarili ko. Maya-maya wika ko dito. Naka ako nitong sinusubuan na para bang alam na alam nito na may nararamdaman akong kakaiba sa tiyan ko. Dito lang ako. Ako ang magbabantay sa iyo, magdamag. Si Gianna naman, ayos lang siya. Nandoon naman si Yaya Gloria para mag-aalaga sa kanya eh. Saka, balak kong papuntahin sila mommy bukas ng umaga sa bahay natin para sila na muna ang bahala kay Gianna habang nandito tayo sa hospital. Nakangiti niton sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Sa totoo lang, nalulungkot ako at the same time naaawa ako kay Gianna. Supposed to be, ako ang mag-aalaga kay Gianna pero dahil sa sakit ko, naging limitado tuloy ang lahat. Okay lang naman ako eh. Jake, huwag kang mag-aalala, ayos lang. Sanay naman na ako eh. Muli kong bigkas pero muli ding natigilan nang ma-realized ko kung ano ang nasabi ko ngayon lang lalo na at napansin kong saglit na napatitig sa akin itong si Jake. Na para bang may gusto itong itanong sa akin na hindi lang nito maisatinig. Kung alam lang ni Jake. Hindi ko lang maisatinig dito pero hanggat maari, gusto kong mapag-isa. Natatakot ako na baka muli na naman akong sumpungin at makikita nito ang paghihirap ko eh. Ayaw ko nang dagdagan pa ang mga pasanin ni Jake. Gusto ko na lang suluhin ang lahat ng paghihirap ko. Ibig kong sabihin, matutulog lang naman ako eh. Hindi naman kailangan na may magbantay sa akin, nakangiti kong muling bigkas. Mahal, asawa mo ako at syempre, kung nasaan ka, dapat nandoon din ako. Gusto din kitang alagaan lalo na ngayong may sakit ka. Nakangiti nitong bigkas. Sa pagkikwentuhan namin, hindi ko na namalayan pa na naubos ko na pala ang laman ng bowl ng pagkain. For the first time simula noong nalaman ko ang tungkol sa sakit ko, ngayon lang ako nakakain ng medyo marami-rami. Kung ganoon, salamat Jake. Sana hindi ako magiging pabigat sa iyo. Nakangiti kong muling bigkas. Hindi naman na umimik si Jake bagkos mula sa mini table, may dinampot itong isang maliit na container at mula sa loob, inilabas nito ang mga gamot na kailangan kong inumin. Kasama na doon ang gamot para sa sakit kong cancer. Habang tulog ka kanina, sinabi sa akin ng nurse mo na kailangan mo din itong inumin. Grabe, isang simpleng lagnat lang, ang daming gamot ang dapat mong inumin, mahal. Seryosong wika nito. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin dito. So, kumpirmado nga talaga na hindi pa alam ni Jake ang tungkol sa sakit ko. Wala itong kamalay-malay na anumang sandali, baka tuluyan na akong mawala sa buhay nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging saksi ako sa paghihirap ni Elena. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng lakas dahil sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan, dobleng paghihirap ang nararamdaman ng puso ko.
Sa bawat araw na nagdaan, napapansin ko ang lalong pagkahulog ng katawan ni Elena. Naging regular na din ang paglabas-pasok nito sa hospital pero mas pinili ni Elena na manahimik. Ni hindi man lang nito masabi sa akin kung ano ba talaga ang sakit nito na para bang mas gusto nitong panghabang buhay na lang na itago sa akin. Mr. De La Fuente, may dinner party po kayong dapat puntahan mamaya. Ini-expect po kayo ni Mr. Clarkson para maisara ang deal sa bagong project na gagawin sa pagitan ng dalawang kumpanya. Nandito ako sa loob ng aking opisina and supposed to be, dapat maging busy ako pero hindi nangyayari. Lumilipad kasi talaga ang isipan ko tungkol kay Elena. Simula noong nalaman ko ang sakit ni Elena, hindi na ako makapag-focus pa sa aking trabaho. Okay, i-ready mo ang mga dapat na dalhin. Ikaw ang isasama ko mamaya sa dinner party. Seryoso kong sagot dito. Kahit nalabag sa kalooban, kailangan kong umattend sa nasabing party. Hindi pwedeng hindi lalo na at ito lang iyong tamang way para matuloy ang project sa pagitan naming dalawa ni Mr. Clarkson. Hindi pwedeng ipagpaliban ito dahil multi-million ang iakyat na profit sa kumpanya kung sakaling mapapirma ko si Mr. Clarkson. Noted po, sir. Magre-ready po ako. Nakangiting sagot ni Jolene. Yes, si Jolene na dapat ay sisantihin ko sana kaya lang hindi nangyari. Kung totoosin, magaling si Jolene sa trabaho. Very professional ito at nakakapanghinayang paalisin. Iniisip ko na lang na hindi naman siguro ito malalaman ni Elena lalo na at malabo na itong makadalaw dito sa opisina dahil sa kondisyon nito. Nang muli akong mapag-isa sa loob ng opisina, kaagad kong tinawagan si Yaya Gloria. Tinanong ko dito ang sitwasyon ni Elena at sinabi nitong ayos naman daw. Nasa kwarto daw at nagpapahinga. Wala naman daw dinadaing na kahit na anong sakit sa katawan, kaya naman pagkatapos kong kausapin si Yaya Gloria, nagpa siya akong tawagan si Elena para magpaalam dito na malilate ako ng uwi. Hello, mahal. Napatawag ka, nakailang ring pa lang naman pero kaagad na din naman sumagot si Elena. Halatang babad na naman ito sa cellphone. Yes, mahal, gusto ko lang kumustahin ang kalagayan mo. Kumusta ka? Ayos ka na ba? Seryosong tanong ko dito. Naku, ayos na ayos ako, Jake. Huwag mo akong alalahanin. Sinabi naman ng doktor na nitong mga nakaraang araw masyado lang akong over-fatigue kaya ako nagkakasakit, di ba? Saka, bumaba lang daw ang immune system ko kaya minsan, nakikita mong dumudugo ang ilong ko. Kaswal na sagot nito. Isa na namang malaking kasinungalingan. Nitong mga nakaraang araw, normal na lang kay Elena na magsinungaling sa akin which is iniisip kong masyadong unfair sa akin. Bakit kasi ayaw pa nitong aminin ang tungkol sa sakit nito gayong ready naman na sana akong alagaan siya? Hindi ko naman pwedeng sabihin dito na alam ko na ang sakit nito at baka mas lalo masaktan ito. Ayaw kong panghihinaan ng loob si Elena kaya hanggat maari, itinatago ko dito ang mga nalalaman ko. Kung ganoon, kailangan mong ituloy ang mga gamot na iniinom mo. Para naman bumalik na sa dati ang lakas ng katawan mo, mahal. Sagot ko din naman kaagad pero hindi ko maiwasan na maikuyom ang kamao ko. Masakit sa akin na may sakit si Elena pero mas masakit isipin na pilit nitong itinatago sa akin ang lahat-lahat. Naman. Promise, inumin ko ang mga gamot ko, Jake. Sagot din naman kaagad nito. Good. Ira the way, kaya nga pa pala ako tumawag sa'yo para magpaalam sa'yo, mahal. Alam mo iyon, may pupuntahan kasi akong dinner meeting mamaya. Baka late na ako nang makauwi. Seryoso kong muling wika. Ah, ganoon ba? Kung ganoon, hindi ka makakasabay sa amin ni Gianna sa pagkain ng dinner. Kung ganoon, ayos lang, Jake. Trabaho pala eh. Take your time. Thank you, mahal. Hayaan mo, ngayong gabi lang naman ito eh. Saka, uwi ka agad ako after ng dinner meeting party. Nakangiti kong sagot. Okay lang, Jake. No problem. Ingat ka ha, huling katagang binitiwan nito bago namin tinapos ang pag-uusap. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Kagaya ng inaasahan, si Jolene na ang isinama ko sa nasabing party. Dapat si Elena dahil spouse ang dapat isama pero dahil sa kalagayan ni Elena, alam kong hindi ito pwede sa mga ganitong party. Formal dinner party ang attendan namin kaya naman naka-coat ang trousers ako at si Jolene naman ay naka-evening gown. Aminado ako sa sarili ko na bumagay kay Jolene ang kasuotan nito. Mas lalo itong gumanda sa paningin ko at dahil ako iyong lalaking matagal nang walang sex, para bang bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw.
Isa lamang akong normal na lalaki. Naghahanap ng init ng katawan na hindi na kayang ibigay ni Elena, kaya naman para bang bigla akong na-excite na tumikim ng laman. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Sa party, kapansin-pansin na maraming nabighani si Jolene sa angkin nitong ganda. Hindi lang makalapit dahil ako ang kasama. Nagtapos ang party na masasabi kong naging successful ang deal namin ni Mr. Clarkson. Siguro dahil pati si Mr. Clarkson ay nabighani din sa ganda ni Jolene. Nahuhuli ko kasi palagi ang panakaw nitong pagsulyap kay Jolene. Sir, dyan na lang po ako sa may kanto. Magtataksi na lang po ako pauwi sa apartment ko. Paalam ito sa akin. Simula noong kinausap ko ng masinsinan si Jolene, hindi na ako nilalandi nito. Nagiging kaswal na ang pakikitungo sa akin sa takot na baka tangalin ko sa trabaho. Tahatid na kita. Gabi na at sa suot mong iyan, baka mapahamak ka pa. Maging kargo di konsesya pa kita niyan eh. Seryosong sagot ko. Hindi naman ito nakaimik pero kitang-kita ko sa labi nito ang pigil ng ngiti. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Lalaki ako, yes lalaki ako at ako yung taong masyadong active pagdating sa sex. Kaya lang, simula noong nagkalabuan kami ni Elena plus nagkasakit ito, naging tigang ako. Siguro naman, walang masama kung papatol ako sa ibang babae, di ba? Siguro naman, normal lang sa isang lalaki ang magkaroon ng side chick, lalo na at hindi ko naman pababayaan ang legal wife ko. Sa naisip kong iyon, lakas loob kong ipinatong ang isang palad ko sa naka-exposed na hita ni Jolene. Isa yung simpleng pagbibigay hiwatig. Noong una, napansin kong natigilan si Jolene pero nang hawakan nito ang kamay ko at iginya pataas sa may hita nito, hindi na ako nakapagpigil pa. Kaagad kong inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada at walang sabi-sabing kinabig ang ulo ni Jolene at sabik na hinalikan sa labi. Kaagad naman din itong gumanti kaya naman lalong nagningas ang pagnanasa sa bukong sistema. Ah, si Sir! Baka may makakita sa atin dito. Narinig kong mahina niyang daing. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Tinitigan ko ito sa mga mata bago muling nag-drive at nang mapansin ko ang isang sikat na motel sa unahan namin, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad kong kinabig ang sasakyan papasok doon. Wala nang panahon na mag-isip kung tama or mali ba ang gagawin kong ito. Basta ang alam ko, masyado na akong kinain ng matinding pagnanasa. Pagkapasok naming dalawa ni Jolene sa loob ng silid, alam kong wala nang atrasan pa. Nagkasala ako sa may sakit kong asawa at bahala na siguro ang bukas. Siguro, hindi naman ito malalaman ni Elena. Sa loob ng kwarto, pareho kaming mapusok ni Jolene. Parehong sabik sa isa't isa hanggang sa hindi na namin namalayan pareho ang oras. Hindi ko na din mabilang kung ilang beses kong in-enjoy ang katawan nito hanggang sa makatulog ako. Nagising na lang ako na may kung sino na naglalaro sa sandata ko. Ay! Pak, mahina kong bigkas. Ibinaba ko ang aking tingin at nakita ko si Jolene. Shit, ginagawang lollipop ang sandata ko. Alam kong magaling kumain si Jolene. Magaling mag-blowjob kaya naman napunan nito ang matindi kong pagkauhaw sa tawag ng laman. Ilang saglit pa, muli na namang napuno ng ungol ang buong paligid. Mataas na ang sikat ng araw na nakalabas kaming dalawa ni Jolene sa motel. Bago ko ito inihatid sa apartment kung saan ito nakatira, dumaan muna kami sa isang drugstore para bumili ng contraceptive pills. Hanggat maari, ayaw kong mabuntis itong si Jolene at mabuti na lang at open-minded ang babae. Ito pa kasi ang pumasok sa loob ng drugstore para bumili ng pills. Pagkabalik nito ng kotse, malapad ang ngiti sa labi nito. Ipinakita pa sa akin kung paano nito kaagad na ininom ang tableta. Don't worry po, sir. Willing po akong maging mistress nyo. Alam nyo naman po iyan noon pa, diba? Kapag kailangan nyo po ulit ng kasama sa kama, nandito lang ako. Malandi nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Bibigyan kita ng sapat na halaga para hindi ka lugi. Hanggang kama lang tayo at huwag ka nang mag-expect ng higit pa doon. Sa ngayon kailangan ko lang ng babaeng handang punan ang init ng katawan ko, Jolene, seryoso kong sambit malandi naman itong ngumiti. At maasahan mo ako tungkol sa bagay na yan, sir. Alam kong mali dahil nang makarating ako ng bahay, halos 9:00 na ng umaga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umuwi ako ng ganoon kalate dahil alam kong kagabi pa ako hinihintay ng asawa kong si Elena. Kaya lang, ano ang magagawa ko?
Wala talagang napasarap kaming dalawa ni Jolene sa motel kaya naman hanggang ngayon, nag-iisip pa ako ng maayos na dahilan para maging kapanipaniwala kay Elena ang mga paliwanag ko kung sakaling magtanong ito kung bakit hindi ako nakauwi kagabi. Bumili pa nga ako ng bouquet of white roses para pasalubong dito. Hindi naman siguro ito isang malaking pagkakamali dahil gumawa lang naman ako ng paraan para mapunan ang init ng aking katawan na hindi kaya nitong ibigay sa akin. Sir! Sir! Nako, Diyos ko po, mabuti naman at dumating na po kayo. Si Madam po. Si Madam, kaya lang, pagkababa ko pa lang ng kotse, ang humahangos na kaagad na si Yaya Gloria ang sumalubong sa akin. Nagtataka pa nga ako dahil ang alam ko, nasa school ito ngayon kasama ng anak kong si Gianna. Bakit? Ano ang nangyari? Kunot noo kong tanong dito. Sir, si Madam, isinugod na naman po sa hospital. Sumuka po siya ng dugo at nawalan po ng malay, umiiyak na wika ni Yaya Gloria. Wala sa sariling napahawak ako sa aking bundok. Ang hawak kong bulaklak ay bigla ko na lang nabitawan dahil pakiramdam ko, bigla akong nakaramdam ng panghihina. Ano? Paanong nangyari ito? Bakit hindi niyo kaagad sinabi sa akin? Nasaang hospital siya ngayon? Mataas ang tono ng boses na tanong ko dito. Pasensya na po kayo, sir. Makailang ulit po namin kayong tinatawagan pero hindi po kayo makontak. Ang mommy niyo po ang kasama ngayon ni Madam Elena sa hospital. Kung gusto niyo pong malaman kung saang hospital sila ngayon, tawagan niyo na lang po ang mommy niyo. Taranta pa rin itong bigkas. Pakiramdam ko bigla akong nakaramdam ng panghihina. Nakatitig ako sa luha ang mukha ni Yaya Gloria bago ko hinugot mula sa bulsa ng aking coat ang aking cellphone at kaagad kong tinawagan si mommy. Kaya lang, ganoon na lang ang pagkadismaya ko kasi hindi ito sumasagot kaya naman si Daddy Dominic na ang tinawagan ko at mabuti na lang talaga dahil kaagad itong sumagot. DJ, saan ka ba nagpupunta? Bakit ngayon ka lang tumawag? Alam mo bang nasa hospital ang asawa mo? Kaagad nasagot nito sa akin. Dad, sorry kakauwi ko lang. At gawain ba yan ng matinong asawa na inuumaga ng pag-u? Saka, ano ang nangyari? Bakit hindi namin alam na may sakit na cancer si Elena? Seryoso nitong bigkas. Nahihimigan ko sa boses nito ang galit kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng guilt. Isisend ko sa iyo ang address ng hospital kung saan dinala ang asawa mo. Puntahan mo siya ngayon din doon. Galit nitong muling wika at pagkatapos noon, tuluyan na nitong tinapos ang pakikipag-usap sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Kung ganoon, alam na nila mommy at daddy ang tungkol sa sakit ni Elena. Wala nang dapat pang itago kaya naman dapat lang sigurong maging tapat si Elena sa akin. Para naman magawa ng paraan ang sakit nito at malunasan na kaagad. Sa naisip kong iyon, dali-dali akong sumakay ng aking kotse. Patungo na ako sa hospital kung saan nakakonfine si Elena nang makatanggap ako ng tawag mula kay Jolene. Sinabi nito na kung pwede mamayang after lunch na lang daw papasok ng opisina which is naintindihan ko dahil alam kong masyado din itong napuyat kagabi. Okay, sige, walang gana kong bigkas at pagkatapos noon, kaagad ko nang tinapos ang pakikipag-usap dito. Alam ko naman na naging unfair ako kay Elena buong gabi kagabi dahil sa hindi ko pag-uwi pero hindi ko naman akalain na atihikin ito sa sakit nito. Kung bakit naman kasi pilit pang itinatago sa akin. Hindi naman masyadong matraffic kaya naman mabilis lang din akong nakarating sa hospital kung saan nakakonfine si Elena. Napag-alaman kong nailipat na ito sa isang private room kaya naman doon na ako dumiretso kung saan pagkapasok ko pa lang ng kwarto ang malakas na sampal na kaagad mula kay mommy ang natamo ko. Mom! Bakit po, yamot kong bigkas? Magtatanong ka pa? Sabihin mo sa akin, saan ka napaglipas ng gabi? Alam mo ba na kung hindi pa ako bumisita sa inyo kaninang umaga, hindi ko pa malaman na inaatake na pala si Elena sa sakit niya, mahina pero may halong galit sa tono ng boses na tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Bigla din akong nakaramdam ng guilt at wala sa sariling napatitig sa walang malay na si Elena na nakahiga na sa hospital bed. May mga aparato na nakakabit sa payat at maputla nitong katawan. Pinanindigan niyang itago ang sakit niya sa ating lahat, kaya naman pinili ko din na tratuhin siya ng ayon sa gusto niya. Now, mukhang hindi niya na kaya at alam niyo po ba kung gaano kahirap sa akin na nakikita siyang nahihirapan ng ganyan. Mom, ayaw ko pong mawala sa akin ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Elena. Mahina kong sambit. Mahal mo si Elena. Talaga bang mahal mo siya, Jake?
Parang hindi ako maniniwala lalo na kung mahal mo talaga siya, dapat ikaw na din ang gumawa ng paraan para maipagamot siya. Ano ang ginawa mo? Hindi ka gumawa ng hakbang para ma-address ang cancer niya, Jake. Seryosong bigkas ni Mommy. Hindi naman ako nakaimik. Wala kang ginawa dahil hinayaan mo lang ang sarili mo na makita ang asawa mo na unti-unting pinapatay ang sarili sa sakit niyang cancer. Seryosong bigkas ni Mommy na parang isang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ko. Talaga bang pinabayaan ko si Elena na unti-unting magupo sa sakit na cancer? Simula noong nalaman ko na may sakit na cancer si Elena, ano nga ba ang ginawa ko para gumaling ito? Wala. Nang apala, wala akong ginawa at sinakyan ko lang ang lahat ng pagkukunwari ni Elena. Umakto ako na walang nalalaman kahit nakitang-kita naman sa aura ni Elena na may iniinda itong sakit. Tama si Mommy. Pinapanood ko lang habang unti-unting kinakain ng sakit niya si Elena. Pinapanood ko lang ang unti-unti nitong panghihina at wala akong ginawang hakbang para maipagamot ito. Ayaw niyang magpagamot, Mom. Kahit sa akin, hindi niya sinabi ang tungkol sa sakit niya. Seryosong wika ko. Umaasa ako na makakalusot ako sa tawag ng konses niya pero hindi pala. Ngayon pa lang kasi nakakaramdam na ako ng kirot sa puso. Pero alam mo 'di ba? Alam mo ang tungkol sa cancer niya, DJ. Ano ba? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Akala ko ba mahal mo si Elena? Akala ko ba mahalaga sa'yo ang pamilyang binuo mo pero bakit wala kang ginawa? Bakit hinayaan mo lang na lumala ang sakit ni Elena? Seryoso nitong tanong sa akin. Wala sa sariling napaatras ako. Sapol kasi ang ego ko sa mga sinabi ni Mommy eh. Pakiramdam ko ngayon, ako na yata ang pinakawalang kwentang asawa sa balat ng lupa. Wala sa sariling muli akong napatitig kay Elena at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang tumitig sa akin ang malungkot nitong mga mata. Gising na siya. Nagising marahil sa malakas na boses ni Mommy kaya naman dali-dali ko itong dinaluhan. Mahal, kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Seryoso kong wika. Mas lalo pa akong nakaramdam ng pait ng kalooban nang mapagmasdan ko ang humpak nitong pisngi. Ang dating maganda, puno ng buhay at ang mga mata nitong nagniningning sa tuwa ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng lungkot habang nakatitig ito sa akin. Jake, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Alam kong sa mga sandaling ito, alam mo na ang sakit ko pero hindi mo dapat sisisihin ang sarili mo. Kasalanan ko kung bakit ako nagkaroon ng sakit. Kasalanan ko kung bakit ako nagkaganito ngayon. Mahina ang boses na wika nito sa akin. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kamay. Gusto ko sanang iparamdam dito ang presensya ko pero nang mapansin kong napatitig si Elena sa aking leg, bigla akong kinabahan. Ayos na ako dito, Jake. Umuwi ka na muna at magpahinga. Alam kong puyat ka din at baka hinahanap ka din ni Gianna. Muli nitong wika. Pagkatapos nitong sabihin ang katagang iyon, naramdaman ko ang mahina nitong paghila sa sarili nitong kamay na hawak ko. Wala na akong nagawa pa kundi ang pakawalan ito, at lalo akong nakaramdam ng guilt nang mapansin ko ang pagpatak ng luha mula sa mga mata nito sabay pikit. Okay sige, uwi na muna ako pero babalik ako, Elena. Ako mismo ang mag-aalaga sa'yo. Huwag kang mag-aalala, lalaban tayo, mahal, gagaling ka. Alam kong gagaling ka. Seryoso kong sambit. Wala akong narinig na kahit na anong tugon mula dito kaya naman muli kong hinarap si Mommy na noon ay tahimik lang na nakamasid sa amin. Mom, uwi na po muna ako. Pwede bang ikaw na muna ang bahala kay Elena? Maliligo lang ako at kukuha ng iba pang mga gamit at babalik din kaagad ako. Seryoso kong sambit. Saglit muna akong tinitigan ni Mommy bago tumango. Okay, pero bago iyan mag-usap muna tayo. Seryosong bigkas nito. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, nagpatsiuna na itong naglakad palabas ng silid kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na dito. Pero bago ako tuluyang nakalabas ng silid, muli kong sinulyapan si Elena. Nakapikit pa rin ang mga mata nito at hindi man lang ito nag-abala pang tingnan ako. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga ng dahil doon. Sa paglabas ko ng kwarto, kaagad kong sinara ang pintuan noon. Hinarap ko si Mommy na noon ay kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha nito. Sino ang kasama mong babae kagabi? Maya-maya seryoso nitong tanong sa akin na labis kong ikinagulat. Huwag na huwag kang magkaila, DJ. Magdamag kang hindi umuwi kagabi at alam kong babae ang dahilan. Dagdag na tanong nito sa akin.
Sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng panliliit sa aking sarili. Kahit siguro ang sarili kong kadugo, iisipin na wala akong kwentang asawa dahil naghihirap na nga ang asawa ko sa sakit nito tapos ako, nagawa ko pang makipaglandian sa ibang babae.